Ngayong umaga, ang pag-uusapan natin ay I won't stop. Sabi mo sa katabi mo, I won't stop. Kung ang pagpapala ng Panginoon ay hindi titigil sa buhay mo, dapat ganun din tayo, hindi tayo titigil sa pagsunod sa Panginoon. Kung ang mga pangako ng Diyos ay hindi hihinto ng dahil lang sa isang sitwasyon, dapat ganun din tayo. Amen? Hallelujah. I won't stop. Sa Genesis chapter 22, mga kapatid, dito tayo iikot ngayon. Genesis chapter 22 verse 1 hanggang 19. Diyan tayo iikot ngayon. Kung makikita natin dyan, yung buhay ni Abraham ay puno ng pagsunod. Tama po ba? Yung buhay ni Abraham, kung mapapansin natin, ay puno ng pagsunod. Tama po ba? Amen po ba mga nandito? Amen. Tama po? Sumagot. Buti pa yung mga nanonood sa camera, sumasagot to. Pag-aaralan natin ngayon yung kaganapan sa buhay ni Abraham, yung na-share sa atin na kaganapan kung paano siya sumunod sa Panginoon. No? Last year, marahil yung iba sa atin ay nagkaroon ng mga pagdududa. No, hindi lang sa kanilang sarili, bagkus pati sa ating Panginoon, nagduda rin sila kung talaga bang mangyayari yung ipinapangako niya or kung ano ba talagang sense nung ginagawa ko ngayon, kung saan ba to patungo. No? Saan ba to patungo? Hindi ko na kasi alam. Pero ngayong umaga, mga kapatid, tignan natin yung Genesis chapter 22 verse 1. Sometime later, God tested Abraham. Alam niyo po ba kung anong kaganapan to? Sino pong anak ni Abraham? Si Isaac. He said to him, Abraham, here I am. He replied. No, sabi ni Abraham, no? Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain, and I will show you. Medyo kanilabutan ako doon na medyo malala. Buriin mo, God asked Abraham to sacrifice his only son, Isaac. Sino ba ditong may anak? Pag 5 yung anak mo, medyo pwede pa eh. May matitira pang 4. Di ba? Pag 2, medyo okay lang kasi may matitira namang 1. Pero kung nag-iisa yan, hihingin ng Panginoon sa'yo, ibibigay mo. Hello? Di ba? When God is asking you something, it is a trial. God is just trying you. Sinusubukan ka lang ng Panginoon kung gagawin mo. Kaya yung number 1 natin, ano yung mga dapat nating gawin this 2025? No? Kung ayaw mong tumigil, kung sinasabi mo sa sarili mo, I won't stop now because the promises of God won't stop now. Kung ganyan ang nasa isip mo, magagawa mo lang yan if you will expect trials and temptation. Amen? Abraham, nakaranas siya ng trial. Ito matindi talagang trial to. Ito matinding pagsubok to. Pero gaano kabuti ang Panginoon sa buhay natin ngayon? Sino pwedeng sumagot? Sino pwedeng sumagot na sobrang buti ng Diyos sa buhay natin ngayon? Dahil wala pa ni isa sa atin dito ang hiningan ng anak ng Diyos.
Wala pa ni isa sa atin dito ang hiningian ng Diyos na sobrang lala katulad ng hiningi kay Abraham. Yun ngang magasgasan lang yung anak mo. Yung makagat nga lang ng lamok. Yun nga lagnatin nga lang eh. Kami, medyo na-bother na kami. Yung pala, yung pagiging bother na, yung pagiging balisa namin, too late because God already moved. Nung kami ay nababalisa na, nung kami ay nag-aalala na, dahil nag-on and off yung lagnat ni Aziel nitong 2 days, di ba? 2 days, magagaling namin ng Clark, pag uwi namin, nilagnat, tapos nawala, tapos nilagnat ulit. So nag-alala kami kahapon. Kaya dinala namin siya sa ospital. So pina-check namin, pinalab namin, but it's too late. Hindi na pala dapat kami para mag-alala kasi ang result naman puro negative lang. God already moved. Hallelujah. Pinag-pray mo na eh. Pinag-pray na, pero para lang makasigurado, di ba? Huwag mahihiyang magtanong kung may right med ba nito. But every day, when I woke up, pinagdarasal ko yung anak ko na, by the authority that God has given me, I declare complete healing to my daughter. And wala pa mang manifestation ng healing, but I really believe na magaling na siya. And true enough, no? God proved Himself. No, tayo minsan, pag hindi pa natin nakikita yung result based doon sa ating timeline o doon sa ating gustong sitwasyon na makita yung hinihingi natin sa Panginoon, nag-uumpisa tayong magduda. Tama ba? Nag-uumpisa na tayong dumiskarte ng ating sarili. Hello? Tama ba? Mali? Di ba? Nung dinala namin siya dun sa ospital, para akong na, Lord, sorry hindi naman sa pero I'm just doing my, SOP lang ba? Di ba? Standard Operations Procedure. Para lang makasure. At praise God! Negative. Ito mo, Lord, napatunayan namin kay buti mo. Di ba? Hallelujah. Alam nyo, napakaraming ganyan testimony. For some reason, iti-testify ko si Tito Restimo. Si Papa ni Kuya Pao, ni Pastor Pao, no? So, nadala sa ospital. Alam nyo, nagulat ako sa sinabi ni Pastor Pao, marami na palang stroke si Tito Resti na gumaling na. May mga stroke siya, may mga stroke na gumaling na. Nakarinig na ba kayo nun? Pag sinabi mong mga multiple times na stroke yung tatay ni Pastor Pao, pero pinagaling ng Diyos. Sa tingin nyo ba, dahil lang sa nagkataon? Hindi. Because every time Pastor Pao prayed for someone, binabalik sa kanya ng Diyos yung panalangin niya. Pag sa tuwing nagpapagamit tayo sa Panginoon, ibinabalik sa iyo ng Diyos yung pabor. Pag tuwing nagpe-pray si Pastor Pao sa mga may sakit, hindi niya alam, yun pala yung time na nai-stroke si Tito Resti. Pero gumaling because Pastor Pao prayed for someone. Hallelujah. Ang lalim nun. Wala yun sa preaching ko eh. Expect trials. Layo, di ba? Pero hindi ko alam ba't ako doon nilid ng Lord eh. Expect trials. God will try you. Kasi gusto niyang makita kung hanggang saan yung pananampalataya mo sa Kanya. No? Sino dito yung sinusubukan ng Panginoon? Yung sinubukan ng Panginoon nitong 2024. Marami sa atin ang sinubukan ng taon na to. Lalo na nung inumpisahan natin yung building natin. Tama ba? Sino sa inyo yung sumugal? Sino sa inyo yung sumubok? Yung naglakas loob na mag-invest dito sa simbahan na ito na hindi natin alam
ibabalik ng Diyos yung pabor 100-folds. It's just a trial, mga kapatid. Si Abraham, nung sinubukan siya ng Panginoon, no, hindi lang basta kay Isaac, marami siyang pagsubok na pinagdaanan. Kung babasahin niyo yung Genesis chapter 11 hanggang 22, no, makikita niyo lahat doon, yung trials niya. Pagsubok sa family, pagsubok dun sa famine, pagsubok sa fellowship, pagsubok sa pakikipaglaban, pagsubok sa fortune niya, sa pagiging tatay niya, no, sa pagpapaalam. Di ba lahat yon? Maraming pinagdaanan ang amang Abraham na pagsubok na dinadanas din naman nating lahat. Tama po ba? Marami nakakaranas sa atin, pagsubok sa pamilya, pagsubok sa financial, pagsubok sa emotional. Marami pong pagsubok ang dumadaan sa atin. But, mga kapatid, take note of this. Hindi lahat ng problemang dumarating sa buhay mo ay galing sa Panginoon. Hello? Yung iba ay resulta lang ng hindi mo pagsunod sa Kanya. Alam niyo po yung consequence. Yung hindi ka sumunod sa pinapagawa ng Diyos sa buhay mo, so nagkakaroon ka ng problema kasi you are torn between obeying God and doing your own will. Kaya ka nagkakaproblema. Kasi yung maling desisyon mo, nagkakaroon ng resulta. Amen. Kaya, huwag niyo sasabihin na sinusubukan lang ako ng Panginoon. Kaya nagkakaganito ang aking buhay, sinusubukan lang ako ng Diyos. Minsan, hindi na po pagsubok ng Diyos yan. Minsan, pagpalo na sa'yo ng Diyos yan para ikaw ay gumising sa katotohanan na mali na ang ginagawa mo. Amen. Hallelujah. Now, yung temptation, sabi ko kanina, we need to expect trials and expectation. Tama? Ay, temptation. We need to expect trials and temptation. Yung trials ay galing sa Panginoon. Talagang sinusubok tayo ng Diyos. No, sinusubukan niya kung sino mas mahal mo, yung bagay na nasa kamay mo o ako. Minsan inihingan tayo ng Diyos ng something through someone, no? Pero hindi natin maibigay kasi we are doubtful. Ang nasa isip natin, baka kasi pag ibinigay ko to, wala nang kasunod. Tama, mali? Are you there? Alam nyo ba, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, ha? Alam nyo po ba na kung naging Abraham attitude lang ang bawat isa na nandito ngayon, matagal nang tapos yung simbahan natin? Wala pong nag-amen. Alam nyo ba na kung naging Abraham attitude lang ang bawat isa na nandito ngayon, okay naman, pastor, hindi naman siguro matagal nang tapos. O sige, let's give the benefit of the doubt. Kung naging Abraham attitude lang ang bawat isa sa atin dito, yung church natin, detalyado yan, hindi po yan ganyan ng kulay. Na minadali, di ba? Alam, masusunod natin yung nasa plano. Tama? Tingnan niyo yung nasa likod. Tingin kayo sa likod. Tingin kayo lahat sa likod. Huwag kayo magbulag-bulagan. Nakikita niyo yan? Mga wire na nakalabas? Yung mga flexible hose? Hindi pa tapos. Tama? Nakita natin yung harapan parang tapos na, pero hindi pa po tapos ang lahat. Kasi yung iba sa atin, mga kapatid, sabi no, hurt me by the truth, but don't comfort me with lies. Now, someone here in this room will be hurt. So bad. Akala mo kasi, yung hawak mo ngayon, yan na lang natitira sa'yo at wala nang kasunod. True enough! Kung yun ang thinking mo, hanggang dyan ka lang. Hello?
Pag nagpahiram ka nga sa ibang tao at sinabi nilang tutubuan ko pag pinahiram mo ko, how much more ang Diyos? Gagalit ako eh. Sa tingin mo, pag sa Diyos ka nagpahiram, 5% lang ang tubo. Ang sabi niya, 100 folds. Kaya no wonder. Tingnan nyo na lang po ang buhay ng bawat isa. Yung problema, hindi po laging galing sa Diyos. Yung iba, dahil sa hindi pagsunod. Amen? Hallelujah. Ngayon, yung temptation naman, ito ba ay galing sa Panginoon? Pwede mo bang sabihin na, tinitempt lang ako ng Diyos? Are you there? Sino po dito naniniwala na ang temptation galing sa Panginoon? God is just tempting me. Lalabanan ko to. Temptation lang to, I can fight. Tama? Lalabanan ko to. Kaya nangyari, talo. Wala po sino man dito ang nanalo sa temptation. Hello? Nakakita na ba kayo ng taong nanalo sa temptation? Nakipagpunong braso sa temptation? Hello? Para ang dumaan sa mousetrap. Alam nyo ba na ang temptation ay natural habitat ng katawan? Hello, are you there? Pagka ang katawan na tempt, sigurado didikit yan. Sabi sa James chapter 1 verse 13 to 16, when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desires and enticed. No? Then, after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, give birth to death. Yung temptation, mga kapatid, kusang lilitaw yan pag nabuo na yung desire sa puso mo. Pwede ka bang matempt to someone na ayaw mo naman? Pwede ka bang matempt to something na ayaw mo naman? Yung mga hindi po mahilig sa alak, hindi po natitempt sa alak kasi ayaw niya yan. Kahit nalagyan mo ng alak yan sa harapan nila, hindi yan iinom kasi ayaw nila. Hindi mo pwede sabihin, wow, grabe, nakakaiwas sa temptation. Ayaw niya eh. Pero pag nabuo na yung desire sa kanyang sarili, na parang naisip niya, parang masarap tikman yung candy na to. Diet siya. Tapos may humarap sa kanya na chocolate. Nandun na sa kanya yung desire to taste it, kaya siya natitempt. Hello? So yung temptation, hindi po yan galing sa Panginoon. Yan po ay galing sa ating sarili. Hello? Are you there? Tama po ba yung sinasabi ko? Hindi. Napansin nyo ba sa sarili nyo yan? Pag ayaw nyo, hindi kayo matitempt. Pero pag gusto nyo, pag dinidesire ng inyong utak at ng inyong puso, pag dumaan sa harap ninyo, siguradong matitempt kayo. Kaya sabi, pagka may temptation, umalis ka kasi siguradong hindi mo kayang tanggihan yan. Kasi nabuo na sa isip mo eh. Naintindihan natin? Huwag mo sabihin na, hindi, malakas ako. Ako ay malakas spiritually kahit sino, mga kapatid. Maniwala kayo sa amin. Kahit sinong pinakamalakas spiritually. Dahil meron ng sin, merong natural sin sa kanyang isip, pag hinarapan ng temptation yan, siguradong susunggab yan pag hindi yan umalis. Dalawa lang pwede mangyari. Kung either aalis ka or gagrab mo yung temptation. And then after the temptation, you will ask for forgiveness. Tama, mali? Kaya nga, ako personally, pag ako yung maalis ng bahay, like kung hanggat maaari, gusto ko kasama ko yung asawa ko or may kasama man lang ako na alam kung armor bearer ba? Kasi I really know myself. Kilala ko sarili ko. At mas kilala ako ng Panginoon.
No? Pag umalis ako mag-isa, sigurado, may pupuntahan. Di ba, no? Yan po ay nakuha ko sa aking tatay. Yan. Pero syempre, iba na ngayon. Diba? Natutunan ko na lumayo sa temptation. Kaya simula nung natutunan ko ito, mga kapatid, ngayon lang. Joke lang. Simula nung natutunan ko to, matagal na. Tuwing aalis ako ng bahay, kung hindi ko man kasama yung mag-ina ko, tinatawagan ko video call. O kaya sila mismo tumatawag sa akin video call. Sagutin mo yan. Talagang sasadyain ko na ipakita yung background ko na wala akong kasamang iba. Di ba? Papakita ko yung background ko, yung daan na dinadaanan ko na pauwi na ako. Di ba? Ganun lang mga kapatid. Very simple, no? Hallelujah. Kaya nga, do not gratify by the sinful desires. Di ba? So, hindi po madali ang pagiging Kristiyano, mga kapatid. Ang dami mong kailangan iwasan at i-consider. But this 2025, but this 2025, mga kapatid, handa na ba kayong mag-expect ng trials and temptation? Anong ginagawa sa trials? Pag tagumpayan, sumunod ka lang. Anong ginagawa sa temptation? Nilalayuan. O tukso, layuan mo ako. Hallelujah. Hallelujah. Number 2, mga kapatid. Genesis chapter 22, verse 3 to 5. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. Ito na, papunta na sila, no? He took with him 2 of his servants and his son, Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. No? On the 3rd day, Abraham looked up and saw the place in the distance. Nakita niya na, no? Alam mo, habang papalapit yung nai-imagine nyo ba kung anong pakiramdam ni Abraham, mga kapatid? Na habang papalapit yung sinabi ng Diyos na lugar kung saan niya iaalay ang anak niya, nai-imagine nyo ba kung gaano nanginginig si Abraham at kung gaano kinakabahan, kung anong mangyayari? Labag sa loob niya, pero kailangan niyang sumunod sa Panginoon. Alam mo, ang pagsunod sa Panginoon, talagang minsan labag sa loob mo. Paglabag sa loob mo yung ginagawa mo sa Panginoon, pero ginagawa mo pa din, you are doing the right thing. Pero pagka-komportable ka na sa ginagawa mo na pagsunod sa Panginoon, akala mong sumusunod ka pa, delikado na yan. Kasi baka ginagawa mo na lang yung sarili mong kagustuhan. Amen? Tuloy natin. He said to his servant, "Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you." Meron bang sinabi ang Diyos na makakabalik silang dalawa ni Isaac doon sa servant? Hello? Are you there? Pero natatandaan ni Abraham yung mga pangako ng Diyos beforehand that I will provide. Sino po dito naniniwala that God will provide? Kaya yung pangalawang punto natin, focus on promises, not explanations. When God offers you to do something, focus on the promise and not from the explanation or not the explanation of God. Na sasabihin mo, Lord, ano bang purpose mo? Bakit mo gustong ipagawa sa akin to? Did Abraham ask God? No? Bakit mo kailangan, Lord, bakit si Isaac pa? Pwede naman ako na lang. Ako na lang, Lord. Hello? Di ba madalas pag may pinapagawa ang Diyos sa atin, tinatanong natin, Lord, ano bang purpose mo? Ano bang purpose mo? Bakit mo gustong ipagawa sa akin tong bagay na to? Medyo nahihirapan na ako eh.
Lord, ano bang purpose mo? Bakit nangyayari sa akin tong bagay na to? Bakit sa buhay ko pa nangyari ang kabigatan na ito? Medyo nahihirapan na talaga ako. Tama? Di ba? Pero si Abraham, hindi niya tinanong kung bakit. Saan siya nag-focus? Sa promise ng Panginoon. Ano yung kinanta natin kanina? I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Si Abraham, yun na nasa isip niya. My God made me a promise and it won't stop now. Siguro habang papalapit siya, dala-dala niya si Isaac, my God made me a promise and it won't stop now. I won't stop now too, either. Kilabutan ako. Iniisip ko kasi kung ako yung nasa sitwasyon ni Abraham, baka, Lord, ito na, uunahin ko na sarili ko, ako na lang muna. Di ba? Anak mo yun eh. Kaysa isa mong anak. Tapos iniisip mo yun na yung fulfillment ng promise sa'yo ng Panginoon. Tama ba? Di ba sabi, Abraham, you will be a father of all nations. Tama? Yun ang promise sa kanya ng Panginoon. Tapos nagkaanak siya, late pa. Tapos nag-iisa pa si Isaac. Lord, nag-iisa. Hallelujah ka, Lord. My God made me a promise and it won't stop now. Habang papalapit sila doon, yun ang nasa isip niya. Yun ang sinasabi niya, it won't stop now. My God made me a promise. Lord, hindi ako mag-focus sa explanation mo. Hindi ko naiisipin kung anong purpose nito. Basta I focus on the promises you given me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Marami pong mga heroes of faith natin sa Bible, yung mga nakaranas ng matinding pagsubok, pero hindi nila tinanong kung anong purpose ng Diyos sa kanila. Tama? Alam mo kung anong pinangawakan nila? The promise or the promises of God. As long as you hold on to the promises of God na binigay sa atin, you will continue. You won't stop now. Alam nyo ba, na pag ipinangako na ng Diyos sa iyo ang isang bagay, hindi yun babalik sa Kanya ng empty. Amen. Alam nyo ba, baka lang hindi nyo alam mga kapatid, alam nyo ba na pag sinabi ng Diyos na pagpapalain ka niya kahit anong mangyari. Pag sinabi ng Diyos na ibibless ka niya kahit nasang lugar ka, kahit nasang lupalop ka, ibibless ka niya. My God made me a promise and it won't stop now. Amen. Ang sabi niya, by faith, I'll see a miracle. And alam niyo ba mga kapatid, ang Diyos, pag kumilos, hindi mo aakalain na ganun pala siya gumawa ng paraan. Kasi ang iniisip mo pag ganun, pero hindi pala pag ganun. Imbis na pag ganun. Gets nyo? Nagigets nyo ba? Ikaw ang iniisip mo pag ganun eh. Pero ang Diyos pag ganun. Kaya kung hindi kayo nakikinig, maguguluhan kayo. Pero kung nakikita nyo yung demonstration ko, maintindihan nyo. Kasi ikaw pag ganun, ang Diyos pag ganun. Gets nyo? Hindi po parehas ng ways ang Diyos at tayo. Iba po kumilos ang Diyos, hindi nyo maiintindihan kung paano nangyari. Ay, hallelujah. Kami po, hindi po kami makapaniwala kung paano nangyari ang lahat ng bagay sa buhay namin this 2024. This 2024, nawalan po ng trabaho asawa ko. 1 taon na po siyang walang trabaho. Ako din po. Nagkaroon? Isa lang. Maliit. Di ba? Pero we didn't expect na magkakaroon kami ng subdivision lot sa Laguna.
No, na alam nyo, hindi nyo talaga maiisip kung paano mangyayari at kung paano nangyari. Di ba? Ang natural way ng tao, mag-ipon. Magpapagawa tayo ng church eh. Hindi, mag-ipon. Nabili nyo na? Grabe ka naman, pastor, magsalita. Masyado naman nangahamak niyan. Hindi. I'm just proving the power of the Lord. I'm just proving the mighty power of God that can provide whatever you need and whatever you want. My God is not a genie, but He made me a promise. Hindi po genie ang Diyos na kung ano hingin mo, bibigay niya agad sa'yo, pero nangako siya na ibibigay niya sa'yo. Hallelujah. Ang pinangako niya masaganang buhay sa bawat isa. Tama? Hallelujah. So we focus on the promises of God. Alam niyo kung ano mangyayari? Pag ginawa natin ito, it will purify our hearts. Mabibuild niya yung perfect character sa atin. No? Mapoprotektahan tayo mula sa anumang kasalanan. Amen po ba? But we often fail to understand God's plan to our lives. Yun po ang totoo. Na hindi talagang bumabagsak tayo intindihin yung plano ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin kayang maintindihan ang plano ng Diyos sa buhay natin. Sa totoo lang. Amen po ba? Hindi natin kaya. But the thing is, mag-focus ka lang. Sino po ditong ready na mag-focus sa promise ng Panginoon sa buhay niya? Maraming pagsubok this 2024. Mark my word, if you will fully trust God in this year, you will be blessed. Financially, kung yan lang ang gusto mo, napakadali lang sa Panginoon yan. Emotionally, spiritually, physically, this 2025, simulan natin ang taon sa pagda-diet. Sinabi ko na to last year. Pero sisimulan ko talaga ngayon. Mami, please help me. So help me, God. Ang hirap eh. Magtatali lang ako ng sapatos, naiipit yung belt bag ko. Naiinggit ako kay Pastor Pao, pag nagdede-4, sagad na eh. Ako, pag magdede-4 pa ako, hilahin ko pa yung pakong gano'n. Kasi taba ng legs, di ba? Samantalang, namimiss ko yung dati pag nagdede-4 ako, sagad eh. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam, wala kang iniisip na baka malaglag yung legs mong gano'n. Hallelujah. Woo! Pag tinanong ko si Kuya Pao, anong sikreto mo? Nag-diet, bawas lang kanin. Kahit anong sabihin niya sa akin na pagbabawas ng pagkain niya, kung hindi ko magawa at madisiplina yung sarili ko, nonsense. Tama, mali? Sinabi niya sa akin yung formula, it's up to me. So today, sinasabi ko sa inyo yung formula, it's up to you. Kaya wag niyo po akong balikan na sabihin niyo, Pastor, kala ko ba this 2025 we will be blessed? Yes. Sinabi ko sa inyo yung formula, ginawa mo ba? Basta alam ko mabibless ako 2025 eh. Pero hindi nangyari. Kasalanan mo yun. Hindi po nagkulang ang Diyos sa atin. Number 3, mga kapatid, depend on God's provision. Sino po dito dumidepende lagi sa provision ng Panginoon sa buhay nila? Alam niyo po ako, wala na po talaga kaming inaasahan kung hindi provision ng Panginoon sa buhay namin. Wala talaga eh. Alam niyo po ba, na talagang dadaling ka ng Diyos doon sa pinakamababang pwesto ng buhay mo para maintindihan mo at para ma-realize mo na kailangan mo pala ng provision ng Panginoon. Kasi hanggat nandyan ka at sa tingin mo kaya mong gawin ang lahat, kaya mong kumita ng ganito in a day, kaya mong kumita ng ganito in a month, kaya mong gawin yung ganito dahil sa sarili mong kagustuhan, sarili mong kalakasan, dadaling ka ng Diyos sa pinakamababang punto ng buhay mo para mo ma-acknowledge na kailangan mo pala ng provision ng Panginoon para makasurvive this year. Amen? Hallelujah. So we need to depend on God's provision. Genesis chapter 22 verse 6 to 14. Tingnan natin. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac. To cut the long story verse short, ang nangyari po dito,
ilalagay niya na yung anak niya. Handa na siya, ready na siya mga kapatid, ano? Ready na siyang i-offer, papatay niya na sa Isaac Pero inawat siya ng angel, no! Abraham, what are you doing? Parang, Lord, sabi mo Tapos ngayon tatanungin mo, ano ginagawa ko? Don't touch the son. Don't touch the child. Nakita na ng Diyos kung gaano mo siya iniibig at kung gaano mo siya sinusunod. Itayo mo si Isaac. Kunin mo yung ram na nakastuck doon sa bato. Sino mag-aakala may ma-stuck doon na ram? Sino mag-aakala, no, na magpo-provide ang Panginoon out of nowhere? Hello? Are you there? Hallelujah. Nabibless ba kayo doon sa salitang yan? God works in a natural way. How man sees it. Kung paano mo nakikita gumalaw ang mundo, ganun din kumikilos ang Panginoon in a natural way. Hindi naman bumaba ang angel, dala-dala yung ram. Ito i-offer mo, wag yan. Tama? Natural way pa rin. Pero, kung hindi lang nakikinig si Abraham, patay na si Isaac. Pero nakikinig siya Amen? So, ang kailangan natin gawin is to depend on God and His provision. Marahil yung iba sa atin, ready na sumugal. Sinugal na nga. Meron namang provision ng Panginoon, hindi lang nila na-realize kasi sila ay nakafocus sa kanilang sariling diskarte. Amen? Amen po ba? Diba? May provision ng Panginoon sa atin, hindi lang natin makita kasi sarado isip natin. And God works, yes, in mysterious ways, but in a natural way. Misteryoso nga ang pagkilos ng Diyos, pero natural way ang ginagawa niya. Hindi naman biglang may lilitaw na pera dyan kung kailangan mo. May gagamitin ang Diyos na tao to provide for you. Diba? God will provide through someone. Amen? Ibinigay mo na yung buhay mo sa Kanya Last resort mo na, last money mo na yan, never lost pa. Last money, never lost. Ibibigay ko na to para sa Panginoon. Pastor Nicky challenge us to bring something here. Tama? Ito po yung dala ko. It's a Squire by Fender. Kung alam niyo yun. So, pinagamit ko kay AJ kaso nadumihan. Kinuha ko ulit. Pero ngayon, sa church ko na binibigay. So kahit anong gawin ni AJ, bahala na siya sa Panginoon. Jay, bahala ka na kay Lord. Lahat na na-provide sa'yo, pambira, nakatangji ka na, naka-Squire by Fender ka pa. Hallelujah ka. Hallelujah ka talaga. Ha? Oo nga, no? Grabe ka, Abraham. Naintindihan nyo? Kung feeling mo, last mo na yan, hindi pa. Nag-uumpisa pa lang ang Diyos. Nag-uumpisa pa lang ang Diyos sa buhay mo. Akala mo, this 2024, December, tapos na? Hindi pa. Nag-uumpisa pa lang ang Diyos sa buhay ng katabi mo. Nag-uumpisa pa lang ang Diyos sa buhay mo. Sabi mo sa sarili mo, nag-uumpisa pa lang ang Diyos sa buhay ko. Kailangan mo lang makita yung provision ng Diyos sa buhay mo. Kailangan dumepende tayo sa provision niya sa atin, hindi sa sariling diskarte. Amen? Pang-apat, panghuli. Look forward to what God has for you. Amen? Look forward to what God has for you. Kanina, dumepende tayo sa provision niya. Ngayon,
tignan mo na, ano bang meron ang Diyos sa akin? Hallelujah. Genesis chapter 22, verse 15 to 19. Now, the angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time. Ito yung sinabi natin kanina, no? And said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son. Dahil ginawa mo to at hindi mo pinagdamot ang iyong kaisa-isang anak, I have more in store for you. Hallelujah. Ready ba kayo doon? At dahil hindi nyo ipinagdamot yung kaya nyong itulong para sa gawain ng simbahan, para sa pagtatayo ng bahay-sambahan para sa ating Panginoon, hindi nyo tinipid ang Panginoon. Look forward, for God has something for you. Meron talagang ibibigay ang Diyos para sa inyo. Merong nakalaan para sa inyo. Hallelujah. If we have done this, if we look forward to what God has for us, alam nyo, you will have a new appreciative heart. Nyo? New appreciation. You will have a new name for God. Kung dati ang pangalan mo lang sa Diyos is God our provider, ngayon it will be God our healer. It will be God our banner. 'Di ba? Name God because He is unlimited. Amen. God, the miraculous worker. No? Magkakaroon ka talaga ng bagong pangalan para sa Panginoon eh. Na lahat naman nakatala na sa Bible, pero hindi mo lang talaga masink in sa isip mo that God can really provide. That God can really heal. Amen? Magkakaroon ka na ng new assurance. New assurance. No? This year, mga kapatid, 2025, magkaroon tayo ng bagong assurance that God will not forsake each and every one of us. Sino ba dito? Rest assured na hindi siya pababayaan ng Diyos. In conclusion, mga kapatid, pero before we conclude, pwede ba nating isa-isahin yung mga pointers natin para lang di natin makakalimutan? Ano yung number 1? Expect trials and temptations. Number 2, focus on promises, not explanations. Depend on God's provision. Look forward to what God has for you. Pag sinabi mong has, it's past tense, meron na siyang matagal na nakalaan para sa'yo. Hindi yun ngayon lang. Alam ng Diyos ang mga plano niya sa buhay mo. Now, in conclusion, the greatest thing we can experience as God sends trials is that we grow closer to our Father and become more like Christ. Amen? Alam niyo, kung walang trials, hindi natin mag-gauge kung nasan ba tayo talaga sa Panginoon. Kung walang temptation, hindi mo masusukat kung talagang sa Diyos ka ba o sa lust. Amen? At habang may pagsubok, nalalaman mo na talagang, Lord, grabe, mahal na pala kita. Amen? So lalo kang napapalapit sa Panginoon. Amen? When we consider our trials and tribulations, we are ashamed, realizing they are not worthy to be compared with the suffering of Christ. Amen? Hindi siya comparable. Lahat ng trials natin at sufferings natin, lahat ng pain na naranasan natin this past few years, ay hindi mo pwede ikumpara sa mga naranasan ng mga heroes of faith natin and even Jesus Christ. Kaya nga may hiya ka na lang eh. Lord, simple lang pala problema ko, pambira na yan. Gagalingan ko this 2025. Para sa'yo, ang laban na to. Now, tanong ko, will you now trust God and walk by faith with Him this coming new year?
this new year? Pagkakatiwalaan mo po ba ang Diyos at lalakad tayo sa pananampalataya etong taon na ito? Mahaba pa po ang panahon. Bagamat na parang napakabilis lang, mga kapatid. Pero mahaba pa po ang oras. We still have 359 days this year 2025 to prove ourselves depending on God's promises. Hallelujah. My God made me a promise and it won't stop now. Hallelujah. Pwede ba tayong lahat ay tumayo? Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Lord, we acknowledge you today. Thank you for the word reminding us once again to expect the trials and temptation, to depend on your provisions, oh God, to focus on your promises, to look forward sa kung anong meron ka para sa amin, oh Diyos. We believe on your promises and we have faith that it won't stop now. In the name of Jesus, everyone of here will be victorious. And everybody say, Amen, Amen.